We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Paano kung sasabihin ko sa iyo na kailangan mo na maganda dahil ang ating bansa ay kinakailangan ng at least 5 milyon na mga recruits upang lumaban sa parating na World War III? Ano ang gagawin mo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nakatanggap ang PNP ng isang memo na kinakailangan daw mag-prepare ng ating bansa para sa parating na World War III. Ito ay galing sa isang grupo na hindi pa nila alam kung saan nanggaling, na kinakailangan ng 5 milyong citizen para magbantay at maging reserve sa parating na World War III. Marami akong kakilala ngayon na mga kaibigan ang sumali sa pagiging reserve army. Ngunit aking ikinagulat nang makita ko ito sa isang balita na kailangan na raw maghanda ng ating bansa para sa World War III. Hindi ko alam kung ano ang katotohanan sa likod nito, kaya ako ay nag-research patungkol sa bagay na ito at nakita ko ang isang balita na binanggit ng newsinfo.inquirer.net na binabanggit na hindi raw kilala ng PNP ang memo na nag-utos na maghanda para sa World War III, at ito ay itinanggi ng Philippine National Police, isang memorandum na nagsasaad ng pangangailangan ng paghahanda para sa World War III. Ang nasabing memorandum ng PNP ay iniuugma sa pagtutok sa umunoy mga mungkahi ni Secretary Giling Mamontiong ng National Commission on Muslim Filipinos. Si Mamontiong sa pamagitan ng isang sulat umano'y nagmungkahi ng mahakbang upang palakasin ang internal at external defense ng Pilipinas sa paghahanda para sa World War III. Kabilang dito ang pagpapakasapi ng mga armadong sundalo ng Moro Islamic Liberation, Moro National Liberation Front at ang tinatawag na Cotabato Revolutionary Command. Sabi rin na nagmumungkahi ang opisyal na nagmobilize ng kakulangan sa 5 milyong mamamayan upang magsilbing National Guards. Sinabi rin ni Maranan na ang opisina ng Chief Directorial Staff ng PNP ay hindi nakatanggap ng gayong mga dokumento. Binanggit din niya na wala itong lagta o control number ang sulat na ito. Ngunit kung ating makikita, tila baga hindi masyadong nauulat ang paglago at paglaki ng puwersa ng Pilipinas. Maging ang mga bansa ay nakikita natin ito sa mga news media, sa mga international na pamamalita. Ang paglaki ng mga puwersa katulad ng Japan, Australia, United States, Russia, China at marami pang iba. Ngunit ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa bagay na ito? Binabanggit sa libro ng Mateo chapter 24 verse 6 onwards, makakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo, ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Kaibigan, magkakaroon ng mga balita ng digmaan. Hindi natin alam kung puputok talaga ang pangatlong digmaan, ngunit ito ang umpisa ng katapusan ng mundo. Isang babala mula sa Biblia na kinakailangan na nating maging handa, at ito ay masusupungan lamang natin kung tayo ay maghahanap ng tunay na kasangga sa likod ng mga dilubyong parating, at walang iba kundi ang pagpapasakop natin sa ating Panginoong Diyos mula ngayon. Kaibigan, hinihikayat ka ng Panginoong Diyos na lumapit sa Kanya ngayon habang maaga pa, dahil may parating na dilubyo at wala tayong ibang pupuntahan kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Masumpungan nawa natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, at ganoon din sa pag-join sa ating membership club, at ipapamahagi ko sa iyo ang isang libro na kinakailangan mo upang mas mapalapit ka sa ating Panginoong Diyos, ang Steps to Christ. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubusan nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Panginoon, hihanda po ninyo ang iyong bayan. Bigyan kami, Panginoon, ng nararapat na kalakasan ng loob, upang sa ganun ay may handa rin namin ang aming buong pamilya kasama ng aming mga kaibigan, na kami po'y magrarally
patungo sa pagpapasakop ng aming buong puso sa inyo mula ngayon. Salamat Panginoon sa inyo pong pag-aalaga at pagdadirect ng aming mga paa patungo sa tamang daan. Purihin ka, aming Panginoon Diyos, at tulungan niyo po kami na mas makilala po namin ang aming tagapagligtas na si Jesus ng mas malalim pa. Salamat Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.